Kasabay ng pag-iwas sa peligrong pwedeng idulot ng paputok, marami na naghahanap ng alternatibo para mailigtas sa pampaingay sa pagsalubong ng bagong taon. Ang mga taga-Mangaldan sa Pangasinan, kawayang kanyon ang ibinibida. Dagdag pa sa kanilang gimmick, ang tagisan sa ganda at ingay ng kanyon. At live mula sa Pangasinan, may report si Joyce Segi ng GMA Dagupan. Joyce? Ivan, para iwas disgrasya, kawayang gawa sa kanyon o kanyong kawayan ang pinaputok ng mga taga-Mangaldan, Pangasinan sa kanilang kauna-unahang Bungbong Kawayan Contest. Iba't ibang kawayang kanyon ang ginawa ng 19 na barangay ng Mangaldan. Bawat isa, pare-parehong may habang 5 talampakan. Kanya-kanya rin ang disenyo. Ang iba, mukhang pangyerang kanyon talaga. Ang iba, dinisenyuhan pa na may mga watawat. Pasasabugin ito gamit ang kalburo at tubig. Dekada 90 ng mausong bumbong na pampaingay sa bagong taon. Yung totoong kawayang kanyon noong unang panahon, gunpowder ang gamit. Pero dahil pampaingay lang at para mas ligtas, kalburo at tubig na lang ang ginagamit ngayon. 3 kategorya ang pinaglalabanan, ang may pinakamalakas sa tunog, pinakamagandang kanyon, at pinakamalaking pa rin ng ibabalang lata. Mas gusto ng mga residente dito na ito na lang ang gamiting pampaingay kesa sa mapaminsalang paputok. Bukod sa mas ligtas, may naipapaalala pa raw sa mga kabataan ang kanilang mga lumang tradisyon tuwing bagong taon. Napagtanong-tanong din po natin sa ating mga explosive expert na okay naman po daw, hindi naman po ito delikado o ano. Basta lang po meron tayong mga safety measures gaya ng pagtali ng alambre sa kawayan. Bagamat mas ligtas sa paputok, iba yung pag-iingat pa rin naman ang kailangan lalo na doon sa mga magugulatin at mayroong karamdaman. Ivan? Joyce? Yes, Ivan? Yes, Joyce, isang tanong lang, ano? Pamilyar ako dyan sa kanyong kawayan na yan, sa probinsya namin dati sa Pampanga, may ganyan. Pero sa pagkakaalam ko, Joyce, minsan sa lakas at sa dami ng sabog niyan ay nabibiyak din. Ligtas kaya yung mga nakita natin dyan sa Mangaldan, Joyce? Ivan, natanong nga natin yan doon sa organizer at saka doon sa mismong gumagawa na rin ng bumbong. Ang ginagawa nila, tinatalian daw talaga nila ng alambre yung mga kawayan para na sa ganun ay maiwasan yung pagbiyak. Tinitiyak rin nila na yung uri ng kawayan, bayog ang tawag nila dito, ay talagang matibay at saka matured enough na para kaya nga niyang, kumbaga, yung lakas ng sabog ng bumbong ay makayanan ng mismong kawayan. Ivan? Tapos Joyce, narinig mo siguro yung lakas ng sabog niyan. Maikukumpara mo ba doon sa mga malalakas na uri ng paputok? Ang tunog, ang lakas ng tunog ng mga kanyon na yan? Actually, Ivan, 18 yung mga bungbong na ipinakita kanina. Hindi magkakaiba yung kanilang mga tunog. Meron yung iba. Ang term nga namin dito sa Pangasinan, Ilocano, suyot. O yung parang nakulob yung tunog. Meron din naman talaga yung iba na talagang malakas yung pagsabog. At kung hindi mo nga nakikita kung saan galing yung tunog, talagang maikukumpara mo nga talaga siya sa isang paputok na napakalakas ang pagsabog o pagputok. Ivan? Baka pwedeng i-consider na alternative ng ating mga kababayan yan. Joyce Segi, maraming salamat sa iyo.